Magandang araw sa inyo mga bata. Welcome sa mga kwentong Biblia ni Teacher Hazel. Kamusta na kayo? Alam ko ang lahat ay excited na naman para makapakinig ng kwento hango sa Biblia. Salamat sa Panginoon at kasama namin kayong muli ngayong araw na ito. At maraming salamat din sa Diyos sa mga batang nakapag-memorize ng memory verse natin nung nakaraang Sabado sa Awit 121 verse 2. So napakagagaling ninyo mga bata. Ngayon ay isa na namang kwento ang ating mapapakinggan. Handa na ba kayo? So bago tayo pumunta doon sa ating kwento ngayon, tayo muna ay manalangin. So lahat tayo ay yumuko, tayo ay pumikit at tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa biyaya mo na kami ay malayang makapag-aral ng iyong mga salita. Ibukas mo po ang aming mga puso, ang puso ng bawat batang nakikinig at nanonood ng video na ito, at hayaan mo po, Panginoon, na mangusap ka sa amin sa pamamagitan ng kwento na aming mapapakinggan. Salamat po sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So tayo ay dumako na sa ating pag-aaral ngayong araw na ito. Bago tayo mag-umpisa sa ating kwento ngayon, may tanong muna ako sa inyo. Ano-ano yung mga bagay na pinapagawa sa inyo ng inyong teacher o ng inyong mga mommy at daddy? Ayan. Siguro marami kayong naiisip. Diba? Minsan, pagka sa school, anong sinasabi ng ating teacher? Sabi, makinig kang mabuti, lagi kang umayos ng pagkakaupo, huwag kang maingay, diba? Yung iba naman sa ating mga bahay, sa ating mga magulang, ano yung mga utos sa atin ng ating mga magulang? O pagtapos nyong kumain, kayo muna ay maghugas ng plato, magligpit ng higaan, diba? Yan yung mga utos sa atin ng ating mga magulang. Minsan naman sa mga malalaki na bata, yun ang mga mabibigat na gawain. Minsan, inuutosan silang magwalis o magdilig ng mga halaman. So, ilan lang yan sa mga utos sa atin ng ating mga nanay o ng ating mga teacher kapag tayo naman ay nasa school. Kapag may mga utos na ganun si teacher o kaya yung mga mommy at daddy natin, ano ang mga ginagawa nyong dahilan minsan para hindi ninyo masunod ang mga ito? Kasi minsan, di ba, gustong-gusto nyo pang maglaro pero meron ng inuutos. Ano yung mga sinasabi nyong mga dahilan? Minsan ba, nagkaroon kayo ng pagkakataon upang magreklamo kayo sa inyong mga magulang o sa inyong mga guro? Halimbawa, inutusan kayo na bumili. Sasabihin nyo, lagi naman na ako yung inuutusan. Pwede bang si ate naman? O, diba? May mga ganun kayong mga pagkakataon na pag inuutusan kayo ng inyong mga magulang. Sa kwento natin ngayon, inutusan ng Diyos si Moses na gumawa ng isang bagay. Tignan natin kung ano ang kanyang ginawa. Sumunod kaya si Moses? Or hindi kaya siya sumunod? O baka naman nagbigay din siya ng mga dahilan o nagreklamo siya sa Diyos? Tignan natin. Sa ating pakikinig ng kwento, huwag muna nating pansinin yung ating katabi. Ituon lang natin yung ating paningin sa ating pinapanood at yung ating mga tenga sa pakikinig. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay Moses and the Burning Bush, o sa Tagalog, si Moses at ang nagliliyab na punong kahoy. Kung meron kayong mga Biblia, ito ay nakasulat sa Exodo chapter 3 hanggang chapter 4. Ayan. Sino na nga si Moses? Kung inyong natatandaan, siya yung kwento natin nung nakaraang Sabado. Tama. Siya yung baby na kwento natin ng nakaraan na iniligtas ng Panginoon sa kapahamakan. Siya ay inampon ng prinsesa at lumaki siya sa palasyo. At siya ay nakapag-aral bilang isang prinsipe. Ngunit kahit ganon, habang siya ay lumalaki, alam ni Moses na siya ay kabilang sa pamilya ng isang Hebreo. Siya ay isang Israelita.
lahi ni Abraham. Nang panahon na iyon na si Moses ay lumalaki, nakita ni Moses ang hindi pantay na pagtrato ng mga taga-Ehipto sa lumalaking populasyon ng mga Israelita. Sobra nila itong pagmalupitan at alipinin. Minsan, dahil sa pagpapahirap na ito, nakagawa siya ng isang masama sa taga-Ehipto. Dahil sa pagtatanggol niya sa isang Israelita na labis na pinapahirapan. May nakakita sa kanyang ginawang masama at ito ay nakaabot sa pandinig ng Paraon. Nais ng Paraon na parusahan si Moses kaya pinatawag siya nito. Takot na takot si Moses sa nangyari. Kaya naman, bago pa siya tawagin or makuha ng Paraon, siya ay tumakas na at nagpunta sa lugar ng Midian. Sa Midian ay nakilala ni Moses si Zipporah, isa sa 7 anak na babae ni Jethro. Si Zipporah ang naging asawa ni Moses. Si Moses ay naging pastol sa lugar ng Midian. Araw-araw niyang binabantayan at pinapastol ang mga hayop ng kanyang biyanan. Sa loob ng 40 taon ng pamamalagi niya sa Midian at pagtakas sa Paraon ng Ehipto ay pagpapastol lang ang kanyang ginawa. Sa loob ng mga taon na iyon, hindi na siyang muling nakabalik sa Ehipto at nakita ang kanyang pamilya. Minsan, sa pagbabantay ni Moses ng mga kawan, ay nakakita siya ng isang nagliliyab na punong kahoy. Napansin niyang nagliliyab sa apoy ang punong kahoy, ngunit hindi ito nasusunog. Lumapit si Moses sa punong kahoy at tinawag siya ng Diyos. Moses! Moses! Narito po ako! Ano po iyon? Ang gulat na sagot ni Moses. Huwag kang masyadong lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat ang lugar na ito ay banal. Ang sigot ni Yahweh na nanggagaling ang tinig sa nagliliyab na punong kahoy. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at ni Jacob. Alam kong ang lahat ng paghihirap na nararanasan ng aking bayan sa lugar ng Ehipto, ang sabi ng Diyos. Narinig ko ang kanilang mga daing. Ang gusto ko ay pumunta ka sa Paraon upang sabihin palayain niya na ang aking bayan at hayaang magpunta sa lugar na aking ipinangako sa kanila. Pagpapatuloy ng Diyos. Naku po, Panginoon, sino po ako upang makipag-usap at humarap sa Paraon? Huwag kang mag-alala, Moses, sasamahan kita, sagot ng Diyos. Ngunit ano ang sasabihin ko sa mga Israelita? Paano kung tanungin nila ako kung sino ka? Ano ang aking sasabihin? Sabihin mo sa kanilang, ako ang nagsugo sa iyo upang sila ay makalaya sa pagpapahirap ng mga taga-Ehipto. Sabihin mo, ako'y si ako nga. Nakita ng Diyos na si Moses ay labis na nag-aalala dahil sa kanyang pinapagawa dito. Kaya naman ang sabi sa kanya ng Diyos, nakikita mo ba yung tungkod mo? Ihagis mo yan sa lupa, utos ng Diyos. Inihagis nga ni Moses at laking gulat niya nang ito ay maging isang ahas. Hawakan mo ito sa buntot, utos ng Diyos. Hinawakan nga ito ni Moses at ito ay naging tungkod muli. Ganyan ang gawin mo upang maniwala sa iyo ang mga Israelita na ako ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Ako ang nagpakita sa iyo. Ipasok mo ang iyong kamay sa damit mo, sa tapat ng iyong dibdib, utos muli ng Diyos. Ganun nga ang ginawa ni Moses at nang ilabas niya ang kanyang kamay ay namumuti ito sa ketong
Ang ketong mga bata, ayun yung sakit sa balat. Gulat na gulat si Moses dahil ang kanyang buong kamay ay namumuti na parang niebe, parang snow sa ketong. Ipasok mo ito muli sa iyong damit, sabi ng Diyos. At yun nga ang ginawa ni Moses. Nang kanyang ilabas muli ang kanyang kamay, nawala na ang ketong sa kanyang kamay. Kung ayaw ka pa nilang paniwalaan sa unang kababalaghan, gawin mo itong pangalawa, ang sabi ng Diyos. Kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog Nilo, ibuhos mo sa lupa, at ang tubig na yon ay magiging dugo, ang sabi ng Panginoon. Kahit ang lahat na ng katanungan ni Moses ay nasagot na ng Diyos, mayroon pa ring mga dahilan si Moses upang hindi siya makasunod sa pinag-uutos ng Panginoon. Panginoon, hindi po ako magaling magsalita, ang sabi ni Moses. Bakit Moses? Sino ba ang gumawa ng iyong bibig? Ang sagot sa kanya ng Diyos. Ay basta Panginoon, magsugo na lamang kayo ng iba upang gawin niyang ipinag-uutos ninyo. Nagalit ang Diyos kay Moses. Nagbibigay lamang ng mga dahilan si Moses upang hindi niya masunod ang ipinag-uutos ng Diyos. Kakausapin ko ang iyong kapatid na si Aaron upang makatulong din sa iyo. Sasabihin ko sa iyo ang nais kong sabihin sa Paraon at tutulungan ka naman ni Aaron na sabihin ito sa Paraon. Yun ang tugon ng Diyos kay Moses. Hindi maintindihan ni Moses kung bakit siya pinapagawa ng Diyos ng mga bagay na inuutos sa kanya. Ang paniniwala niya ay hindi siya ang karapat-dapat na tao para gawin ang utos na ito ng Diyos. Ngunit, ang pangako sa kanya ng Diyos ay tutulungan siya na maisakatuparan ito. Ano sa tingin nyo ang ginawa ni Moses? Sumunod kaya siya o hindi? Sige nga, sagutin nyo nga sa isip nyo, sumunod kaya si Moses o hindi? Umuwi si Moses sa kanyang biyanan na si Jethro. Pagtapos makipag-usap sa Diyos at nagpaalam. Sinabi niyang uuwi na siya sa Ehipto upang madalaw ang kanyang mga kamag-anak doon. Sinama niya rin ang kanyang pamilya at ang asawang si Sipora. Sa kanilang pagdating sa Ehipto ay sinalubong ni si Moses ng kanyang kapatid na si Aaron. Ipinakilala ni Moses kay Aaron ang kanyang pamilya at magkasama na silang lumakad upang tipunin ang mga pinuno ng Israel at maghanda sa pagsasagawa ng utos ng Panginoon kay Moses. Yan. Napakaganda ng kwento natin mga bata. So meron lamang akong, sa ating pagtatapos, meron lamang akong 3 mga katanungan para sa atin. Una, ano-ano yung mga dahilan ni Moses upang hindi siya makasunod sa Panginoon? Ayan, tama. So, una, sabi niya, sino ba siya? Siya lang naman ay pastol. Paano niya gagawin yung pinag-uutos ng Panginoon? Paano siya haharap sa Paraon? Tama. Pangalawa, ang sabi, baka daw tanungin siya ng mga Israelita kung sino yung nagsusugo sa kanya. Ano daw yung kanyang sasabihin? At pangatlo, na dahilan ni Moses para hindi siya makasunod sa Panginoon, sabi niya hindi siya magaling magsalita. Paano siya makikipag-usap sa mga tao at sa Paraon, hindi naman siya marunong magsalita, uutal-utal daw siya. So yun yung kanyang mga dahilan. Pangalawang katanungan, ano-ano ang mga kabalbalaghan na itinuro ng Panginoon kay Moises upang maisagawa niya ang mga utos ng Diyos? Una, ano yung ginawa? Yung tungkod ay naging ahas. Tama. Pangalawa, yung kamay na nagkaroon ng ketong, pero nung ipinasok muli ay nawala na yung ketong. Tama. At pangatlo,
yung tubig na naging dugo. Yan. Pangatlong katanungan natin, sumunod ba si Moses sa Diyos o hindi? Ayan. Bagamat maraming reklamo, bagamat maraming dahilan si Moses, sa bandang huli, anong ginawa? Siya pa rin ay umuwi sa Ehipto at sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos. Lagi nating tatandaan mga bata na kapag tayo ay susunod sa utos ng Panginoon, dapat wala na tayong mga dahilan. Dapat 100% tayong susunod sa Panginoong Diyos. Hindi katulad ni Moses, pero sa bandang huli, sumunod din si Moses, di ba? Kung susunod ka na rin lang sa Panginoon, edi sumunod ka na 100% sa Kanya. Tama ba mga bata? Paano nyo ba malalaman ang mga utos ng Diyos? Ito ay sa pamamagitan ng Biblia at sa pag-aaral ng Kanyang mga salita. Ganun din naman sa ating mga magulang, mas natutuwa ang Diyos kung susunod din tayo ng walang pagrereklamo sa ating mga magulang at sa iba pang mga nakakatanda sa atin. So, ang nais kong iwan sa inyo ngayong araw na ito, ngayong Sabado na ito, na kapag merong ipinag-uutos sa atin ng Panginoon, sundin natin ito ng walang pagrereklamo at wala pang ibang pagdadahilan. Ang ating memory verse ngayong araw na ito ay nakasulat sa Filipos chapter 2 verse 14. Sabay-sabay nating basahin. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo. Muli nating basahin mga bata. Filipos chapter 2 verse 14. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo. So, yun lamang mga bata. Sana sa susunod na Sabado ay makasama namin kayo muli at mag-aya pa kayo ng ibang mga bata na makakasama natin. So, itong memory verse natin, bigyan ulit natin ng time para tayo ay makapag-memorize ngayong mga darating na linggo. Maraming salamat sa inyong mga bata. Pagpalain kayo ng Panginoon. Bye-bye!